Isipin na umabot ka sa edad na 40 at napagtanto mong, sa kabila ng ilang narating, nakakaramdam ka pa rin ng kawalan. Nakikita mo ang mga relasyong hindi nagtagumpay, ang mga maling desisyon na sanay na iwasan, at ang isip na patuloy na balisa. Ito ang malungkot na kapalaran ng marami na hindi isinasaisip ang mga pangunahing prinsipyo ng buhay, gaya ng mga aral ni Marcus Aurelius, ang huli sa 5 mabuting emperador ng Roma, na, kahit pa namumuno sa isang malawak na imperyo, ay sumulat ng malalalim na pagninilay tungkol sa disiplina, pagkontrol sa emosyon, at ang kahulugan ng pag-iral. At iyan mismo ang matutuklasan mo rito. Kung papanoorin mo ang bidyong ito hanggang sa dulo at ilalapat ang mga prinsipyong ito, magkakaroon ka ng napakahalagang kalamangan hindi lang sa edad na 40, kundi sa buong buhay mo. Gaya nga ng sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Isinulat minsan ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Isaisip ito at makakahanap ka ng lakas. Ang pahayag na ito ay nagtataglay ng isa sa pinakamahalagang katotohanan para sa sinuman, lalo na kapag umabot tayo sa edad na 40. Dahil sa yugtong ito ng buhay, marami ang nakakaramdam ng pagkaipit sa mga problemang, sa kaibuturan, ay hindi naman talaga nasa kanilang kontrol. Karaniwan na makakita ng mga taong nakulong sa mga siklo ng pagkabigo dahil inilalaan nila ang kanilang enerhiya sa mga bagay na hindi nila kayang baguhin. Ang pandaigdigang ekonomiya, ang opinyon ng iba, ang pag-ugali ng amo, maging ang paraan ng pagpili ng kanilang mga anak o kaibigan kung paano mamuhay. Lahat ng ito ay lumilikha ng napakalaking pasanin kapag naniniwala tayong mayroon tayong lubos na kontrol. Ang nakikita natin sa praktikal ay ito. Isang lalaki na may edad na 40 taon ay maaaring magpalipas ng mga gabing hindi makatulog dahil sa pag-aalala sa posibilidad na mawalan ng trabaho. Nag-iisip siya ng mga kakilakilabot na senaryo, nakikita ang sarili na baon sa utang, walang magawa ang kanyang pamilya, at nakakaramdam ng patuloy na takot. Ngunit ano ba talaga ang kanyang kinokontrol? Wala sa kanyang mga iniisip ang makakapigil sa posibleng pagpapaalis. Ang tanging bagay na kaya niyang kontrolin ay ang kanyang disiplina sa paghahanda, ang kanyang kakayahang matuto ng mga bagong kasanayan, ang kanyang propesyonal na pag-ugali, ang kanyang saloobin sa mga hamon. Ito ang tunay na kapangyarihan sapagkat ito ay nasa kanyang mga kamay. Isa pang halimbawa ay ang buhay sa social media. Ilan sa mga tao na nasa hustong gulang na ang nakakulong sa pagnanais na hangaan. Nabubuhay sila sa paghahangad ng likes, komento, at panlabas na pagpapatunay. Kapag nakatanggap sila ng kritisismo, nalulubog sila sa pagkabalisa at kawalan ng seguridad. Ngunit ang kritisismo o pag-apruba ay wala sa iyong kontrol. Ang nasa iyo ay ang paraan ng pagbibigay mo ng kahulugan sa mga salitang iyon. Maaari kang pumili na masaktan o maaari kang pumili na lumago. Dito pumapasok ang praktikal na paglalapat ng mga aral ng stoicismo. Isipin ang isang tao na nakakatanggap ng hindi makatarungang kritisismo sa trabaho. Karamihan ay nagagalit o ginugugol ang mga araw sa pag-isip nito. Ninanakawan nito ang enerhiya, focus, at kalusugan ng isip. Ang isang stoiko, gayunpaman, ay magtatanong, nasa kontrol ko ba ito? Kung hindi, bakit ko gugugulin ang aking kapayapaan sa isang bagay na hindi ko kayang baguhin? Ang magagawa ko ay ayusin ang aking pagganap, suriin ang aking pag-ugali, at magpatuloy ng hindi kumakapit sa lampas sa aking kalooban. Ang araling ito ay tila simple, ngunit nagbabago ng laro. Maraming relasyon ang nagtatapos dahil sinusubukan ng mga tao na kontrolin ang isa't isa. Gusto nilang idikta kung paano dapat maramdaman, kumilos, o mag-isip ang iba. Ngunit ang pagtatangka na ito ng panginibabaw ay laging humahantong sa pagkabigo. Ang pagkontrol sa pag-ugali ng iba ay wala sa iyong mga kamay. Ang nasa iyo ay ang iyong pasensya, ang iyong dialogo, ang iyong pagpili na manatili o umalis sa relasyong iyon. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Kapag pinag-uusapan natin ang kalusugang emosyonal, ang pagkakaibang ito ay mahalaga. Ipinapakita ng mga modernong pag-aaral na karamihan sa pagkabalisa ay konektado sa mga sitwasyong lampas sa kontrol ng isang tao. Ito ay ang prediksyon ng isang bagay na maaaring hindi kailanman mangyari. Ito ay ang pag-asa na ang iba ay kumilos sa isang tiyak na paraan. Kapag natanto mong maaari mong idirekta ang iyong enerhiya lamang sa kung ano ang nasa iyong kapangyarihan, bumababa ang antas ng stress. Nagtitipid ka ng lakas para sa kung ano ang talagang mahalaga. Maaari rin nating obserbahan kung paano sana nailigtas ng prinsipyong ito ang mga kilalang personalidad. Isipin si Michael Jackson.
Isang lalaki na nakamit ang lahat ng pwedeng hangarin, kasikatan, kayamanan, walang kaparis na talento. Ngunit ang nakasira sa kanya ay hindi ang kawalan ng mga tagumpay, kundi ang pagkaalipin ng kanyang isip sa mga panlabas na opinyon, ang pagkahumaling sa pagkontrol ng kanyang imahe sa harap ng mundo. Nakuha niya ang lahat, ngunit wala siyang kapayapaan. Ito mismo ang malagim na wakas para sa mga hindi pinapansin ang pagkakaiba sa pagitan ng kaya nilang kontrolin at ng hindi nila kayang kontrolin. Sa kabilang banda, nakakakita tayo ng mga taong umunlad dahil naunawaan nila ang hangganang ito. Si Nelson Mandela, halimbawa, ay nakulong sa loob ng 27 taon. Walang anumang ginawa niya ang makakapagpabago sa katotohanan ng mga rehas. Ngunit pinili niyang kontrolin kung paano niya hinarap ang pagkakulong na iyon. Lumabas siya hindi bilang isang mapait na tao, kundi bilang isang leader na kayang gabayan ang isang buong bansa. Kundi mamuhay ng may tindi at kalinawan. Kapag nilalapitan mo ang bawat pakikipagtagpo, bawat usapan, bawat pagkain na parang isa na ito sa iyong mga huli, nagkakaroon ng ibang halaga ang buhay. Ang walang kabuluhang argumento sa isang kaibigan ay nawawalan ng kahalagahan, ang yakap sa isang anak ay nagiging mas mahalaga, ang pagkakataong gawin ang gusto mo ay hindi na ipinagpapaliban. Kapansin-pansin kung gaano kadalas nagbabago ang mga tao kapag nangyari ang isang pagkabigla, tulad ng malubhang sakit, pagkawala ng mahal sa buhay, o maging isang krisis sa pag-iral sa kanilang edad na 40. Sa sandaling iyon nila napagtanto na mabilis na lumipas ang mga taon at sa paglingon, wala silang gaanong mahahalagang alaala. Inaanyayahan tayo ng stoicismo na huwag hintayin ang trahedya upang matanto ito, kundi ilapat ang kamalayang ito ngayon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang isang praktikal na pagsasanay na maaaring magpabago sa iyong ugnayan sa oras ay ang isulat sa loob ng isang linggo kung paano mo ginagamit ang bawat oras ng iyong araw. Madalas, ang pakiramdam ay tila walang natitirang oras para sa anuman, ngunit ibinubunyag ng talaang ito ang tahimik na pag-aaksaya. Kapag nagkaroon ka na ng kalinawan dito, posible nang ayusin ang mga prioridad at ilaan ang enerhiya sa kung ano ang tunay na mahalaga. Maaaring mukhang simple ang ugaling ito, ngunit sa paglipas ng mga buwan, nagiging makapangyarihang kasangkapan ito para sa sariling kaalaman at pagiging produktibo. At narito ang malaking pagbabago, kapag nauunawaan mo ang ikli ng buhay at tunay na nagsisimulang pahalagahan ang iyong oras, nagsisimula kang palayain ang iyong sarili mula sa pangangailangang pasayahin ang lahat. Dahil sa bawat pagpili, natatanto mo na ang nakataya ay ang iyong oras, hindi ang sa iba. Tumitigil ka sa pagtanggap ng mga imbitasyon dahil lamang sa obligasyon, tumitigil sa pagpapanatili ng mga pagkakaibigan na wala ng saysay, tumitigil sa pag-aaksaya ng mga oras sa pagsusubukang ipaliwanag ang iyong buhay sa mga ayaw umunawa. Ang paglaya na ito ay isa sa pinakamalaking bentahe para sa mga nagsasagawa ng mga prinsipyo ni Marcus Aurelius. Kung pinagnilayan mo na ang video na ito sa ngayon, mangyaring maglaan ng sandali upang mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Ito ay hindi lamang isang simpleng kilos, ito ay mahalagang panggatong para sa channel upang patuloy na lumago at magdala ng mas maraming pagninilay tulad nito. Ito ang nagbibigay daan upang maabot ang nilalaman sa mas maraming tao at baguhin ang mas maraming buhay, kasama na ang sayo. Kapag isinasagawa ang kamalayang ito, ang buhay pagkatapos ng 40 taong gulang ay humihinto sa pagiging pasanin at nagiging isang pagkakataon. Hindi pa huli ang lahat dahil ang bawat araw ay isang bagong simula. Ang susi ay ang gamitin ng matalino ang oras, ng may layunin at ng may presensya. Ipinapaalala sa atin ni Marcus Aurelius na ang mabuting pamumuhay ay hindi tungkol sa mahabang buhay, kundi sa pamumuhay sa bawat sandali na parang ito ay natatangi. At marahil ito ang pinakadakilang bentahe na maaaring makamit ng sinuman sa buhay ng may sapat na gulang, ang kalinawan na maikli ang oras, at dahil nga dito, ito ay napakahalaga upang sayangin. Naunawaan ni Marcus Aurelius na ang tunay na sukatan ng isang matagumpay na buhay ay hindi sa pag-ipon ng kayamanan o paghabol sa katanyagan, kundi sa pagsasagawa ng kabutihan. Sinabi niya, ang tunay na sukatan ng isang tao ay kung paano siya kumikilos kapag wala siyang anumang makukuha. Ibinubunyag ng pahayag na ito ang esensya ng pag-iisip ng stoicismo. Ang tagumpay, ayon sa kanya, ay hindi isang bagay na nakasalalay sa mga panlabas na salik, kundi sa kakayahang mamuhay ng makatarungan, matapang, matalino, at may balanse. Ang problema ay karamihan sa mga tao, lalo na sa pagtanda, ay naniniwala pa rin na ang kaligayahan ay kasing kahulugan ng mga materyal na tagumpay.
Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakarami ang umaabot sa kanilang 40 taon na may kahanga-hangang resume, matatag na bank account, ngunit may pakiramdam ng kawalan na hindi napupunan ng anuman. Ipinapakita ng mga estatistika na ang malaking bahagi ng mga kaso ng depresyon sa matatagumpay na may sapat na gulang ay konektado sa persepsyon na, sa kabila ng pagkamit ng halos lahat ng kanilang ninanais, ay wala silang layunin. Nangyayari ito dahil ang paghahanap lamang ng mga panlabas na gantimpala ay parang pagsubok na punuin ang isang balde na tumutulo, hindi ito kailanman magiging sapat. Ipinapakita ng mga pampublikong halimbawa ng maayos ang katotohanan ito. Si Britney Spears, sa tuktok ng kanyang katanyagan, ay isa sa pinakamalaking ikon sa pandaigdigang musika, hinangaan ng milyon-milyon. Ngunit ang kawalan ng emosyonal na balanse at ang panggigipit upang mapanatili ang isang perpektong imahe ay naging sanhi upang gumuho ang kanyang personal na buhay sa harap ng mga kamera. Ito ay isang malinaw na larawan ng kung ano ang ibinabala ni Marcus Aurelius. Kung ang kabutihan ay hindi sumusuporta sa individual, ang anumang panlabas na tagumpay ay nagiging marupok na parang salamin. Sa kabilang banda, may mga taong nagpapakita ng kabaligtaran. Isaalang-alang ang isang tulad ni Keanu Reeves. Nawalan siya ng mga miyembro ng pamilya, humarap sa mga personal na trahedya, at namuhay sa labas ng inaasahang pamantayan para sa isang bituin sa Hollywood. Gayunpaman, pinapanatili niya ang isang simple at mapagbigay na buhay, hinahangaan ng tiyak para sa kanyang etikal at balanse na pag-ugali. Ipinapahiwatig nito ang ideya ng stoicismo na ang tunay na halaga ay wala sa panlabas na ningning, kundi sa kung paano kumilos ang isang tao sa buhay. Ang pagsasagawa ng kabutihan ay hindi isang abstraktong ideya, kundi isang pang-araw-araw na pagpili. Sa trabaho, halimbawa, ito ang kapangyarihan ng mga aral ni Marcus Aurelius na isinagawa. Sa pang-araw-araw na buhay, ang paglalapat ng prinsipyong ito ay maaaring magsimula sa maliliit na sitwasyon. Kapag naipit ka sa trapiko, sa halip na sumigaw at mainis, tandaan, hindi nakasalalay sa iyo ang trapiko. Ang nakasalalay ay ang iyong reaksyon. Maaari kang makinig sa isang magandang audiobook, magnilay sa katahimikan, o gamitin lamang ang oras na iyon upang pakalmahin ang iyong isip. Sa pamamagitan ng paggawa nito sa mas maliliit na sitwasyon, pinapatatag mo ang iyong kakayahang manatiling kontrolado sa mga malalaking pagsubok. Binabago rin ng ugaling ito kung paano natin hinaharap ang mga kabiguan. Kung sinubukan mong magtayo ng negosyo at hindi ito nagtagumpay, maaaring mabuo sa iyo ang pagkahumaling sa mga panlabas na sitwasyon, ang krisis, mga kakumpetensya, kawalan ng suporta. Ngunit wala sa mga iyon ang nakakapagresolba ng anumang bagay. Ang makakapagpabago ay ang paghawak sa kontrol ng kung ano ang nasa iyong mga kamay, ang iyong tibay ng loob, ang iyong pagpayag na matuto mula sa mga pagkakamali, ang iyong kakayahang sumubok muli sa ibang paraan. Kapag isinapuso mo ang aral na ito, hindi nagiging perpekto ang buhay, ngunit nagiging mas magaan. Dahil ang pagdurusa ay humihinto sa pagdating mula sa labas ng mundo at sa halip ay hinuhubog ng kung paano mo pinipili na tingnan ang bawat sitwasyon. Iyon ang dahilan kung bakit nananatiling naugnay si Marcus Aurelius. Naunawaan niya na ang isip ay parang isang kuta, maaari lamang itong lusubin kung papayagan mo. At kapag umabot ka sa edad na 40 na may ganitong kalinawan, magkakaroon ka ng napakalaking kalamangan. Dahil ang karamihan sa mga tao ay nawawala pa rin sa pagtatangkang kontrolin ang hindi nila kailanman hawak, habang idinidirekta mo ang iyong enerhiya lamang sa kung ano ang kaya mong baguhin. Ito ay hindi lamang pilosopiya, ito ay emosyonal na kaligtasan. Lubos na alam ni Marcus Aurelius na maikli ang buhay at ang pag-aksaya ng oras ay pag-aksaya sa sariling pag-iral. Sinabi niya, huwag mabuhay na parang mayroon kang 1,000 taon. Ang kamatayan ay nasa iyong tabi. Habang nabubuhay ka, habang ito ay nasa iyong kapangyarihan, maging mabuti. Ang patuloy na paalala na ito ng limitasyon ay hindi nilayon upang magdulot ng takot, kundi upang gisingin ang pagkaapurahan. Ang oras ay isang yamang hindi na bumabalik, at kapag ang isang tao ay umabot sa edad na 40 at napagtanto na halos kalahati na ng inaasahang haba ng buhay ang kanyang nailaan, ang pag-isip na ito ay maaaring maging napakabigat. Marami ang nakatutuklas ng huli na naipagpalit nila ang mga mahalagang taon para sa mga walang saysay na libangan o para sa paghahanap ng pagkilala na hindi kailanman nagdala ng tunay na kaligayahan. Karaniwan na makakita ng mga tao na, habang pumapasok sa yugto ng pagtanda, ay napagtanto na ginugol nila ang malaking bahagi ng kanilang kabataan at buhay pang-adulto sa isang trabahong hindi nila kailanman minahal.
sa mga relasyong walang naidulot o sa maliliit na argumento na hindi humantong kahit saan. Ito ay parang pagtakbo sa isang marapon habang laging nakatingin sa likod, napapagod ka, ngunit walang nararating. Ang pilosopiyang Stoiko ay nagmumungkahi ng kabaligtaran, ang pagsasanay ng pag-alala na bawat araw ay natatangi at hindi na mauulit, at ang bukas ay hindi kailanman garantisado. Ang modernong mundo ay nagpapadali sa ilusyon na marami tayong oras. Ilang oras ang nawawala sa social media, sa panonood ng mga walang layuning serye, sa walang katapusang pampulitikang diskusyon sa mga messaging group. Nasasanay ang utak sa maling pakiramdam na abala, samantalang sa katotohanan ay nasasayang ang buhay. Naunawaan ito ni Marcus Aurelius bago pa man nagkaroon ng internet o mga smartphone. Alam niya na ang kalaban ay hindi lamang kamatayan, kundi ang kapabayaan sa oras na mayroon pa tayo. Isang malinaw na halimbawa ng isang taong nakatuklas sa halaga ng oras sa harap ng kamatayan ay si Steve Jobs. Matapos makatanggap ng diagnosis ng cancer, nagsimula siyang gumawa ng mga desisyon nang may mas malaking kalinawan, tinanggal ang hindi mahalaga at inilaan ang sarili lamang sa kung ano ang talagang mahalaga sa kanya. Ang pagbabagong ito sa pag-isip ay nagpapakita ng sinabi na ni Marcus, kapag naaalala natin na limitado ang oras, nagsisimula tayong mamuhay ng mas totoo. Ang paglalapat nito sa pang-araw-araw na buhay ay maaaring mas simple kaysa sa tila. Isipin ng isang tao na gumugugol ng 3 oras sa isang araw sa pag-scroll sa screen ng kanyang telepono. Ibig sabihin nito ay mahigit 1,000 oras sa isang taon. Sa oras na yon, sana'y natuto na sila ng bagong wika, napalakas ang ugnayan ng pamilya, o nagsimula pa nga ng isang bagong propesyonal na proyekto. Ang issue ay hindi tungkol sa hindi kailanman magpahinga o maglibang, kundi tungkol sa hindi paggawa ng mga libangan bilang isang pamumuhay. Ang libangan ay maaaring maging malusog kapag sinasadya itong pinili, ngunit nagiging mapanira kapag ito ay nagsisilbi lamang upang ipagpaliban ang mga mahahalagang desisyon. Mayroon ding emosyonal na bigat na konektado sa kung paano natin ginagamit ang ating oras. Ipinapakita ng pananaliksik tungkol sa mga pagsisisi sa mga tao sa pagtatapos ng kanilang buhay na karamihan ay nagsisisi hindi sa kung ano ang kanilang ginawa, kundi sa kung ano ang hindi nila nagawa. Nabigo silang maglaan ng oras sa mga mahal sa buhay, ituloy ang isang pangarap, pangalagaan ang sariling kalusugan. Ito ay nagpapakita ng isang matinding katotohanan, ang pinakamalaking pagsisisi ay hindi nakasalalay sa mga pagkakamali, kundi sa pag-aksaya ng kung ano sana'y nangyari. Iminumungkahi ng gawaing Stoiko na paggising mo, alalahanin mong baka yon na ang huling araw mo. Hindi ito nangangahulugang mamuhay ng may paranoia. Karaniwan na matukso na gumamit ng mga shortcut, pagsisinungaling sa mga ulat, pagsasalita ng masama tungkol sa mga kasamahan, pagpapalaki ng mga nakamit upang humanga. Sa unang tingin, maaaring mukhang nagdudulot ito ng mga bentahe. Ngunit sa mahabang panahon, bukod sa pagguho ng sariling integridad, lumilikha ito ng pasanin ng pagkabalisa at kawalan ng seguridad. Kapag pinili mo ang kabutihan, kahit na hindi ang pinakamakinang ang agarang resulta, bumubuo ka ng matatag na reputasyon at tunay na paggalang na hindi maaaring kunin ng anumang krisis. Ang isa pang lugar kung saan mahalaga ang araling ito ay sa mga relasyon. Ilang tao ang pumapasok sa mga kasal o pagkakaibangan na naghahanap lamang ng mga benepisyo. Maging ito man ay estado, ginhawa o kaginhawaan. Ngunit ang mga relasyon na hindi ginagabayan ng katapatan at pagmamalasakit ay tiyak na lumalala. Ipinapaalala sa atin ni Marcus Aurelius, ang hindi mabuti para sa bahay pukyutan ay hindi mabuti para sa bubuyog. Nangangahulugan ito na kapag namumuhay tayo para lamang sa sarili nating interes, sinisira natin hindi lamang ang ibang tao kundi pati na rin ang ating sarili. Ang paglalapat ng kabutihan ay nangangailangan ng tapang dahil madalas itong nangangahulugan ng paglangoy laban sa agos. Sa isang mundo na mas pinahahalagahan ang pagkakaroon kaysa sa pagiging, ang pagpili ng katapatan, katarungan, at pagtitimpi ay maaaring mukhang pag-aaksaya ng oras. Ngunit sa mahabang panahon, ito ang mismong nagpapaiba sa mga nakakamit ang kapanahunan ng may kapayapaan ng isip mula sa mga nagdadala ng matinding pagsisisi. Ang prinsipyong ito ay konektado rin direkta sa modernong pananaliksik. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa positibong psikolohiya na ang mga taong namumuhay ayon sa malinaw na panloob na halaga at nagsasagawa ng mga kabutihan tulad ng pasasalamat, katarungan, at pagdamay ay may mas mataas na antas ng kasiyahan at kagalingan kaysa sa mga humahabol lamang sa material na tagumpay. Sa madaling salita, kinukumpirma ng agham ang itinuro ni Marcus Aurelius daan-daang taon na ang nakalipas.
ang karakter ang humuhubog sa kaligayahan ng higit pa kaysa sa anumang panlabas na resulta. Maaari nating dalhin ito sa isang simpleng ehersisyo. Isipin ang iyong sarili na nahaharap sa isang mahirap na pagpili, tulad ng pagtanggap ng mas magandang posisyon na nangangailangan ng kawalang katapatan o pagpapanatili ng mas katamtaman ngunit malinis na posisyon. Karamihan sa mga tao ay iniisip lamang ang agarang benepisyo, ngunit ang emosyonal na presyo na kaakibat ng maling desisyon ay maaaring tumagal ng habang buhay. Kapag pinili mo ang landas ng kabutihan, kahit na tila nawawalan ka sa maikling panahon, nakakakuha ka ng isang bagay na napakahalaga, kapayapaan ng konsensya. At kapag ang isang tao ay umabot sa kanilang 40 taon nang may ganitong kalinawan, ang bigat ng buhay ay nagiging mas magaan. Dahil ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit, ay may tunay na halaga na nakaugat sa integridad. Ang bawat relasyon ay binuo sa tunay na tiwala. Ang bawat desisyon ay nagtataglay ng katiyakan na, kahit na magkaiba ang paghuhusga ng buong mundo, nanatili kang buo ang iyong pagkatao. Ito ang tatawagin ni Marcus Aurelius na pamumuhay ng maayos. Ang ningning ng mga panlabas na tagumpay ay maaaring lumipas, ngunit ang kabutihan, kapag isinasagawa, ay nananatili. Ito ang tanging pamana na hindi kinakain ng oras at hindi man lamang makukuha ng kamatayan. Kaya naman labis na iginigiit ng stoicismo ang ideyang ito. Dahil kapag ang buhay ay umabot sa kapanahunan, ang tunay na bentahe ay hindi sa pagkakaroon ng mas marami kaysa sa iba, kundi sa pagkakaroon ng kapayapaan sa kung ano ka na. Si Marcus Aurelius ay namuhay sa panahon na puno ng pagsubok. Pinamahalaan niya ang pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo, ngunit sa parehong panahon ay humarap sa patuloy na mga digmaan, pagtataksil, at ang mapaminsalang Antonin Plague, na kumitil sa buhay ng milyon-milyong tao. Kahit na napapalibutan ng mga trahedya, sumulat siya ng mga salita sa kanyang talaarawan na nagbubunyag ng kahangahangang panloob na lakas. Kung ikaw ay nababalisa sa anumang panlabas, ang sakit ay hindi dahil sa mismong bagay, kundi sa pagtataya mo dito. Ang pananaw na ito ay ganap na nagpapabago sa kung paano natin hinaharap ang mga hamon ng buhay dahil ipinapaalala nito sa atin na ang pagdurusa ay hindi nagmumula sa mismong pangyayari, kundi sa interpretasyon na ibinibigay natin dito. Ngayon, ang mga problema ay hindi eksaktong pareho, ngunit ang lohika ay nananatiling magkapareho. Sa halip na harapin ang mga pagsalakay ng mga barbaro, nahaharap tayo sa mga utang, krisis sa pamilya, pagkawala ng damdamin at mga sakit. At ang paraan ng ating pagtugon sa mga kahirapang ito ang siyang nagtatakda kung tayo ay lalabas na nawasak o pinatatag ng mga ito. Maraming tao, sa pag-abot ng kanilang 40 taon, ang nakakatanto na ang buhay ay hindi tulad ng kanilang inakala. Maaaring natapos ang isang kasal, maaaring hindi natupad ang inaasahang landas ng karera, ang kalusugan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. At sa sandaling ito ay marami ang nalulubog sa kawalan ng pag-asa, dahil naniniwala sila na ang mga pangyayari mismo ay hindi matiis. Ngunit, tulad ng itinuro ni Marcus, ang sakit ay wala sa pangyayari, kundi sa paraan ng ating pagharap dito. Isang modernong halimbawa na nagpapakita ng katotohanan ito ay ang kay Viktor Frankl. Nakaligtas siya sa Holocaust, nawalan ng pamilya sa mga kampo ng konsentrasyon, at nalantad sa hindi mailarawang kondisyon. Kahit na ganoon, isinulat niya na ang tao ay may kakayahang makahanap ng kahulugan sa anumang sitwasyon, gaano man ito kakilakilabot. Ang ideyang ito ay umaalingangbaw sa prinsipyo ng stoicismo, hindi natin kontrolado ang mangyayari sa atin, ngunit maaari nating kontrolin ang tugon na ibinibigay natin. Pinili ni Frankl na bigyan ng kahulugan ang kanyang sakit, at iyon ang nagpanatili sa kanya na buhay. Sa pang-araw-araw na buhay, ang aral na ito ay maaaring ilapat sa iba't ibang paraan. Isipin ang isang tao na nawalan ng trabaho pagkatapos ng 15 taon sa parehong kumpanya. Natural lang na maramdaman ang takot, kawalan ng seguridad, at maging galit. Karamihan sa mga tao ay napaparalisa sa sandaling ito, naniniwala na tapos na ang buhay. Ngunit ang pananaw ng stoicismo ay nagmumungkahi ng isa pang pamamaraan, kilalanin ang sakit, ngunit gawin itong panggatong. Ang pagkawala na ito ay maaaring maging isang pagkakataon upang matuto ng bago, magpalit ng larangan, magsimula ng negosyo, o maging makahanap ng bokasyon na dating nakatago. Hindi nawawala ang pagdurusa, ngunit nagiging puwersang nagtutulak. Ang isa pang halimbawa ay sa mga personal na relasyon. Ang pagtatapos ng isang kasal o isang pangmatagalang relasyon ay maaaring maging mapaminsala, lalo na para sa mga naniniwala na ito ay isang tiyak na pagkakaisa.
Ang paunang pagkabigla ay madalas na nagdudulot ng matinding kalungkutan at, maraming beses, isang pakiramdam ng kabiguan. Ngunit kung titingnan natin ito mula sa ibang pananaw, ang pagtatapos na ito ay maaaring lumikha ng puwang para sa pagtuklas sa sarili, para sa muling pagsusuri ng mga pagpipilian, at maging para sa muling pagbuo ng buhay sa mas matalinong paraan. Ang pagkawala ay humihinto sa pagiging pagkasira lamang at nagiging isang proseso ng ebolusyon. Ayon sa kasalukuyang pananaliksik sa psikolohiya, ang mga taong marunong bumago ng pananaw sa kanilang mga pagsubok ay nagpapakita ng mas mataas na tibay ng loob at mas mababang antas ng depresyon. Ang gawain ito ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa kirot, kundi pagkilala rito at pagbabago nito tungo sa isang aral. Ito mismo ang ginawa ni Marcus Aurelius nang isulat niya ang kanyang mga meditasyon. Hindi niya ipinagkaila ang pagdurusa, kundi pinroseso niya ito ng makatwiran, pinapaalalahanan ang sarili na bawat balakid ay maaaring maging daan sa paglago. Siya mismo ang sumulat, ang hadlang sa pagkilos ay siyang nagpapaabante ng pagkilos. Ang humahadlang ay siyang nagiging daan. Napakalakas ng kaisipang ito dahil binabago nito ang ating pagharap maging sa pinakasimpleng problema. Ang mga trapiko, mahabang pila, maliliit na hindi pagkakasundo sa trabaho, lahat ng ito ay maaaring tingnan bilang araw-araw na pahirap, ngunit maaari rin itong gamitin bilang pagsasanay sa pagtitiis at pagpapakalma. Ang sikreto ay nasa pagbabago ng bawat balakid tungo sa isang pagsasanay ng disiplina sa isip. Isang pampublikong halimbawa ng taong nahirapang harapin ng maayos ang pagsubok ay si Amy Winehouse. May talento, kinikilala sa buong mundo, ngunit hindi niya kayang harapin ang kanyang panloob at panlabas na sakit. Ang mga paghihirap ay naging pasanin na hindi niya makayanan dahil hindi niya nabigyan ng ibang kahulugan ang mga ito, at ito ang nagtulak sa kanyang maagang pagpanaw. Ipinapakita ng paghahambing na ito kung paano ang pagharap ng isang tao sa sakit ay maaaring magdulot ng ganap na magkaibang kapalaran. At dito mismo nagiging mahalaga ang hamon ng stoicismo. Sa susunod na 7 araw, tuwing may problema, sa halip na magreklamo, tanungin ang sarili, ano ang matututunan ko mula rito? Marahil ay matutuklasan mo na ang isang hindi makatarungang batikos ay maaaring pagsasanay sa tibay ng loob, na ang pila ay maaaring isang ehersisyo sa pagtitiis, na ang pagkalugi sa pananalapi ay maaaring tawag upang muling isipin ang mga gawi at pagpili. Ang gawain ito, kapag inulit-ulit, ay hindi lamang nagbabago sa iyong paraan ng pagharap sa maliliit na problema, kundi pinatatatag din ang iyong isip upang harapin ang malalaking unos ng buhay. Ang pagtuntong sa edad na 40 na may ganitong pananaw ay isang napakalaking kalamangan. Dahil, hindi tulad ng mga bumibigay sa harap ng mga paghihirap, natututo kang tingnan ang bawat pagsubok bilang isang pagkakataon para sa pagpapalakas. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa sakit, kundi sa paggamit nito bilang isang ladrilyo sa pagbuo ng isang mas matatag na buhay. Alam ito ni Marcus Aurelius sa gitna ng mga digmaan at salot, at maaari nating gamitin ang prinsipyong ito ngayon sa ating sariling mga laban. Kung tutuusin, hindi maiiwasan ang mga balakid, ngunit ang matagal na pagdurusa ay isang pagpipilian. Patuloy na nagbabala si Marcus Aurelius tungkol sa panganib ng hindi makontrol ng mga pagnanasa at labis na pagkagapos. Sabi niya, habang lalo tayong kumakapit sa mga bagay na hindi natin kontrolado, mas lalo tayong nagdurusa. Ang pahayag na ito ay naghahatid ng isang simple, ngunit malalim na katotohanan, nagiging larangan ng kawalang katiyakan ang buhay kapag inilalagay natin ang ating kaligayahan sa mga bagay na maaaring agawin sa atin anumang oras. Ang pagkagapos ay maaaring magkaroon ng maraming anyo. Maaari itong pagkagapos sa materyal na bagay, tulad ng pangarap na bahay, isang mamahaling sasakyan, o balanse sa bangko. Maaari rin itong pagkagapos sa pampublikong imahe, ang pangangailangan na laging magmukhang malakas, matagumpay, at hinahangaan. O kaya naman ay pagkagapos sa tao, kapag ginagawa nating isang uri ng emosyonal na bilangguan ang mga relasyon. Sa lahat ng mga kasong ito, kapag nawala o nagbago ang pinagkakapitan natin, dumating ang kirot na nakapipinsala. Nagbibigay sa atin ang modernong buhay ng napakaraming halimbawa kung paano nakasisira ang mga pagkagapos. Isipin si Mike Tyson, isa sa pinakadakilang boksingero sa kasaysayan. Sa kanyang rurok, nakamit niya ang kayamanan, kasikatan, at kapangyarihan, ngunit naligaw siya sa sarili niyang mga pagnanasa. Ang pagkagapos sa agarang kasiyahan, sa labis na karangyaan, sa walang pigil na pag-ugali, ang nagpabago sa kanyang mga tagumpay tungo sa personal na pagkatalo. Kumita siya ng halos $500 milyong sa kanyang karera, ngunit halos nawala ang lahat.
Ito ay malinaw na pagmuni-muni kung paano masisira ng hindi napigilang pagnanasa maging ang mga tila hindi matitinag. Ang prinsipyong ito ay lumilitaw din sa pang-araw-araw na sitwasyon. Ang isang tao na labis na nagkakagapos sa kanyang trabaho, naniniwalang ang kanyang halaga ay nakasalalay lamang sa kanyang posisyon o profesional na estado, ay nanganganib na gumuho kapag may nagbago. Ang pagkawala ng trabaho, pagretiro, o maging isang simpleng pagbabago ng tungkulin ay maaaring maging krisis sa pagkakakilanlan. Karaniwan nang marinig ang mga kwento ng mga tao na, sa pagkawala ng kanilang posisyon, ay pakiramdam nila ay nawala na rin ang kanilang buhay. Nangyayari ito dahil ang kanilang pagkakakilanlan ay ganap na nakatali sa isang panlabas na bagay. Sa mga relasyon, ang labis na pagkagapos ay maaaring maging kaparehong mapanira. Kapag naniniwala ang isang tao na maaari lamang siyang maging masaya kung naroroon ang kanyang kapareha at kumikilos ng eksakto sa kanyang kagustuhan, ito ay lumilikha ng batayan para sa kawalan ng kapanatagan at pagiging palaasa. Sa pinakamaliit na senyales ng paglayo, lumilitaw ang selos, takot, at kawalan ng pag-asa. Ang malusog na pag-ibig ay nagiging isang bilangguan. Ang turo ng Stoicismo, gayunpaman, ay nagpapakita na ang tunay na paraan ng pagmamahal ay ang pagkilala na malaya ang ibang tao at ang iyong kaligayahan ay hindi maaaring eksklusibong nakasalalay sa isang tao. At ganoon din ang nalalapat sa pampublikong imahe. Sa mundo ng social media, maraming tao ang bumubuo ng pagkakakilanlan batay sa mga like, komento, at taga-subaybay. Ang problema ay lumilikha ito ng isang emosyonal na pagtaas-baba. Sa araw na bumaba ang mga numero, susunod ang pagkabigo, pakiramdam ng kawalan, at maging ang krisis ng pagkabalisa. Ito ang resulta ng paglalagay ng kapayapaan sa isang bagay na laging nagbabago at hindi kailanman nasa ilalim ng kontrol ng isang tao. Sa kabilang banda, may mga personalidad na nagpapakita ng kapangyarihan ng pagkalas. Isang halimbawa si J.K. Rowling. Bago siya maging isa sa pinakamatagumpay na manunulat sa mundo, nabuhay siya sa napakahirap na kalagayan, halos walang-wala. Sa halip na kumapit sa kabiguan o sa takot na tanggihan, ginamit niya ang sitwasyong iyon bilang isang malikhaing puwersa. Nang dumating ang tagumpay, nanatili siya sa isang simpleng pamumuhay, batid na ang kasikatan at pera ay panandalian lamang. Ang pananaw na ito ang nagpahintulot sa kanya na hindi maging alipin ng kanyang sariling tagumpay. Ang paggamit ng pagkalas sa praktikal na buhay ay hindi nangangahulugang mamuhay ng walang anuman, kundi ang matutong huwag maging alipin ng kung ano ang taglay o ninanais ng isang tao. Isang simpleng paraan upang magsimula ay sa pamamagitan ng pagsasanay ng pagkalas sa maliliit na bagay. Mag-abuloy ng mga damit na hindi mo na sinusuot, bitawan ang mga bagay na itinatago lamang dahil sa sentimental na pagkagapos. Patayin ang iyong telepono sa panahon ng tunay na pakikisalamuha upang hindi ka maging nakatali sa pangangailangan ng digital na pagtanggap. Ang mga kilos na ito, bagamat maliit, ay nagsasanay sa isip na harapin ang mas malalaking pagkawala kapag nangyari ang mga ito. Mahalaga ang pagsasanay na ito dahil hindi maiiwasan ang mga pagkawala. Maaga o huli, mawawalan tayo ng mga taong mahal natin, mga ari-arian na ating nakamit o mga posisyon na ating hawak. Ang mga nabubuhay sa ilusyon na maaari nilang hawakan ang lahat magpakailanman ay nagdurusa ng higit. Sa kabaligtaran, ang mga nagsasanay ng pagkalas ng maaga ay natututong tingnan ang mga pagbabagong ito bilang isang natural na bahagi ng buhay. Iniimbitahan tayo ni Marcus Aurelius na magmuni-muni, kung ang isang bagay na hindi nakasalalay sa atin ay maaaring kunin anumang oras, bakit natin ilalagay ang pinagmulan ng ating kapayapaan dito? Ang tunay na kalayaan ay lumilitaw kapag masisiyahan tayo sa kung ano ang mayroon tayo nang hindi umaasa rito para sa ating kaligayahan. Ang balanse na ito ang nagpapaiba sa buhay ng isang taong umaabot sa edad na 40 na nakakadena ng hindi nakikitang mga buhol mula sa buhay ng isang taong nakahanap ng daan kahit sa gitna ng hindi maiiwasang mga pagkawala. Ang pagkontrol sa mga pagnanasa at pagsasanay ng pagkalas ay isa sa pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa iyong sarili. Dahil sa pagkatuto na bitawan ang hindi mo makontrol, natutuklasan mo na hindi ka kailanman kinapos, naghahanap ka lamang sa maling lugar. Sa puntong ito, ang buhay ay tumitigil na maging isang bilangguan na hinahantong ng walang kabusugang pagnanasa at nagiging isang landas ng tunay na kalayaan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Mukhang simple ang pahayag na ito, ngunit nagtatago ito ng isang makapangyarihang susi na maaaring ganap na magpabago sa ating pagharap sa mga hamon.
Sa edad na 40, maraming tao ang nakakulong sa mga siklo ng pagsisisi, pagkabalisa, o takot sa hinaharap. Karaniwan ng lumingon sa nakaraan at pag-isipan ang lahat ng hindi nagtagumpay, o tumingin sa hinaharap at isipin na maaaring huli na upang magsimulang muli. Ang resulta nito ay isang isip na patuloy na abala sa hindi maaaring baguhin, at ito ang nagnanakaw sa isa ng enerhiya upang mamuhay sa kasalukuyan. Ang isip ay tulad ng isang matabang bukid. Kung pakainin mo ito ng mga kaisipan ng kakulangan, kabiguan, at pesimismo, natural kang aanihin ang paghihirap, kawalan ng kapanatagan, at kawalan ng pagganyak. Sa kabilang banda, kung pipiliin mong magtanim ng mga kaisipan na naayon sa realidad, may layunin at pasasalamat, ang umuusbong ay kapayapaan at kalinawan. Ang ideyang ito ay hindi lamang pilosopikal, sinusuportahan din ito ng agham. Ipinapakita ng modernong pananaliksik sa psikolohiya na ang mga taong nagsasanay ng cognitive restructuring, iyon ay, ang mga natututong ibalik ang kanilang mga iniisip, ay malaki ang pagbaba sa mga sintomas ng depresyon at pagkabalisa. Sa madaling salita, kung paano mo binibigyang kahulugan ang nangyayari sa iyo ay mas mahalaga para sa iyong kaligayahan kaysa sa mismong pangyayari. Isang praktikal na halimbawa, isaalang-alang ang isang taong nawala ng trabaho sa edad na 40. Ang isang taong may negatibong iniisip ay maaaring kumbinsihin ang sarili na tapos na ang kanyang buhay, na wala na siyang pagkakataon, at na permanente ang kabiguan. Ang pananaw na ito ay lumilikha ng paralisis, takot, at kawalan ng pag-asa. Ang ibang tao, na humaharap sa parehong sitwasyon, ay maaaring bigyang kahulugan ang pangyayari bilang isang pagkakataon upang magsimulang muli sa isang bagay na mas naayon sa kanilang mga pagpapahalaga, o maging upang magsimula ng pagnenegosyo. Ang mismong pangyayari ay pareho, ang pagkawala ng trabaho. Ang pagkakaiba ay nasa pananaw kung paano tinitingnan ng isip ang nangyari. Maraming pampublikong personalidad ang naglalarawan ng magkasalungat na landas na ito. Si Robin Williams, isa sa pinakadakilang aktor at komedyante ng kanyang henerasyon, ay tila mayroon na ng lahat, talento, kasikatan, at pagkilala. Gayunpaman, ang kanyang isip ay kinain ng madilim na kaisipan na nagdulot sa kanya ng isang trahedyang pagtatapos. Ito ay isang matinding ilustrasyon kung paano kahit ang panlabas na tagumpay ay hindi makabawi sa isang isip na nakikipaglaban sa sarili nito. Sa matinding pagkakaiba, si Viktor Frankl, isang nakaligtas sa isang kampo konsentrasyon ng Nazi, ay sumulat na, sa pagitan ng stimulus at tugon, mayroong espasyo, at sa espasyong iyon nakasalalay ang kapangyarihan upang piliin ang ating tugon. At sa pagpipili ang iyon nakasalalay ang ating kalayaan at ating paglago. Sa kabila ng hindi maiisip na mga kalagayan, pinili niyang alagaan ang kanyang isip ng layunin at pag-asa, na nagbunga ng isa sa pinakamaimpluwensyang akda ng ika-20 siglo. Sa mundo ngayon, ang pagpapanatili ng kontrol sa isip ay maaaring maging mas malaking hamon. Ang patuloy na pagkakabilad sa masasamang balita, paghahambing sa social media, at mga panggigipit sa trabaho ay lumilikha ng perpektong pugad para sa pagkabalisa. Karaniwan ng makakita ng mga taong gigising pa lamang ay pasan na ang mga negatibong isipin, nag-aalala sa mga bayarin, pinipilit maabot ang mga layunin, o nalulungkot dahil hindi nabubuhay ayon sa pangarap na buhay. Ang ganitong pasanin sa isip ay hindi lang nakakaapekto sa kalusugan ng kaisipan, kundi maging sa kalusugan ng katawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang matinding stress ay nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso, hirap sa pagtulog, at maging sa maagang pagtanda. Ngunit ang pilosopiyang Stoic ay nagbibigay sa atin ng lunas. Ang paghubog sa isip ay hindi otomatiko, nangangailangan ito ng araw-araw na disiplina. Isang simpleng paraan para ilapat ito ay simulan ang iyong araw sa mga tanong na gagabay sa iyong isip, ano ang nasa ilalim ng aking kontrol ngayong araw? Paano ako makakakilos ng matuwid at makatwiran? Ano ang talagang kailangan ko para makadama ng kapayapaan sa ngayon? Ang mga pagninilay na ito, kahit maikli, ay nagsisilbing angkla, pinipigilan ang isip na mawala sa mga imahinasyong bagyo. Isa pang ehersisyo ay ang pagsasagawa ng negatibong biswalisasyon, isang teknik na malawakang ginamit ni Marcus Aurelius. Nangangailangan ito ng panandaliang pag-iisip sa posibilidad ng pagkawala ng isang bagay na iyong pinahahalagahan. Maaaring ito ay ang iyong trabaho, ang iyong kalusugan, o maging ang isang pinahahalagahang relasyon. Hindi ito pesimismo, sa halip, ito ay isang mental na paghahanda na nagpapagaan sa emosyonal na epekto sakaling mangyari ang pagkawala at nagpapataas ng iyong pagpapahalaga sa kasalukuyan. Kapag naintindihan mong walang garantiya ang anuman, mas nagsisimula kang pahalagahan ng malalim ang nasa iyo na.
Narito ang isang praktikal na hamon. Sa loob ng 7 araw, subukang isulat ang bawat pagkakataon na may negatibong isipin na lumitaw sa iyong isip. Katabi nito, isulat ang alternatibong paraan upang bigyang kahulugan ang sitwasyon, batay sa kung ano ang kaya mong kontrolin. Sa pagtatapos ng 1 linggo, mapagtatanto mo na marami sa mga alalahanin na umagaw sa iyong kapayapaan ay pinalabis o walang agarang solusyon. Ang simpleng ehersisyong ito ay maaari nang magbukas ng daan para sa isang mas magaan, mas balanse na isip. Sa edad na 40 taong gulang, ang malaking bentahe ay hindi lang ang pag-ipon ng karanasan, kundi ang pagkatuto na gamitin ang isip bilang isang kapanalig sa halip na kalaban. Ang mga nakakakontrol sa kanilang sariling isipin ay hindi umaasa sa panlabas na mga pangyayari upang mabuhay ng maayos. Tulad ng sikat na sinabi ni Marcus Aurelius, ang buhay ng isang tao ay kung ano ang ginagawa ng kanyang mga iniisip dito. Ito ang susi upang baguhin ang anumang sitwasyon, gaano man ito kahirap, tungo sa landas ng paglago at kapayapaan. Ang mga prinsipyo ni Marcus Aurelius ay hindi lamang malalayong pilosopikal na pagmumuni-muni, kundi praktikal na mga kagamitan para harapin ang tunay na mga hamon ng buhay. Bawat aralin ay nag-aalok ng pagkakataon na mamuhay ng may mas malaking balanse, linaw, at layunin, lalo na habang narating natin ang isang yugto ng buhay kung saan ang mga responsibilidad ay madalas na pakiramdam ay mas mabigat. Kung naramdaman mo ang kabuluhan ng nilalamang ito, mangyaring ibahagi ang video na ito sa isang espesyal na tao o sa isang taong sa tingin mo ay kailangan marinig ang mga salitang ito. Ang simpleng galaw na ito ay maaaring maging simula ng isang pagbabago sa kanilang buhay. Salamat sa iyong pagsama sa akin hanggang dito. Ipagpatuloy natin ng magkasama ang paglalakbay na ito ng paglago at karunungan, at inaasahan kong makita ka sa susunod na video.